Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Saksihan! Sa unang pagkakataon ngayong 2011, presyo ng gasolina, diesel at kerosene tataas sa kabila ng pahayag ng Energy Department na wala munang aasahang paggalaw sa presyo. Pagkuha ng mga babaeng bus driver, solusyon daw ng MMDA para maiwasan ang mga aksidente sa kalsada. Reaksyon ng mga lalaking driver at bus operator, alamin. Isang barangay sa San Juan, pinaghahandaan na ang posibleng demolisyon sa kanilang lugar. Social networking site na Facebook, magsasara na raw sa Marso? Ano kaya ang masasabi ng mga Facebook user? Ilang binatilyo't dalagitang may sakit at kapansanan, natupad ang hiling na makasakay ng eroplano. At international singing sensation Charisse, kailan nga ba uli mapapanood sa TV hit series na Glee? Sa unang pagkakataon ngayong 2011, tataas ang presyo ng produktong petrolyo. Sa kabila yan ng pahayag ng Department of Energy na wala munang aasahang paggalaw sa presyo. Simula mamayang alas 12:01 ng madaling araw, 50 sentimo kada litro ang dagdag presyo ng Shell sa kanilang gasolina. 25 sentimo kada litro naman ang dagdag sa diesel at kerosene. Paliwanag ng mga oil company, ang pagtaas ng presyo ng krudo sa world market ang dahilan ng price hike. Bago ito, nagpulong ang DOE at mga transport group para pag-usapan ang paggalaw ng world crude prices. Nais ng DOE na gawing lingguhan ang pulong para hindi magulat o magalit ang mga transport group kapag may oil price hike. Bagamat ikinatuwa ng ilang transport group ang hakbang ng gobyerno, nakukulangan pa rin daw sila dito. Ang gusto kasi nila, mabasura ang oil deregulation law at ibalik sa gobyerno ang pangasiwa sa presyuhan ng produktong petrolyo. At habang wala pa raw ang mga ito, balak ng grupong Pisto na magsagawa ng protest caravan sa Mendiola. Wala rin daw atrasan ang mga petisyon sa dagdag pasahe. Palitan ng mga babaeng bus driver, ang mga lalaking bus driver. Yan naman ang naisip na solusyon ng MMDA para maiwasan daw ang mga aksidenteng kinakasangkutan ng mga pampasaherong bus. Ano naman kaya masasabi ng mga operator at maging ng mga mamang bus driver? Saksi si Steve Dailisan. Agresibo sa pagmamaneho. Yan ang tingin sa mga lalaking bus driver sa Metro Manila. Animoy mga hari ng kalsada. Walang habas kung ang ilan sa kanila ay humarurot. At basta na lang babalagbag sa kalsada sa tuwing hihintuan ng pasahero. Kaya naman ang di pagsunod sa batas trapiko ng ilan na uuwi sa trahedya. Gusto ng MMDA na wakasan na ang kanilang paghahari-harian at palitan ng mga babae ang mamang driver ng bus. Ang purpose po natin dito is safety. Safety. Because of the recent mga accident involving reckless male drivers. Hindi naman ho natin nila lahat, pero ang studies, napakarami na po. Sa datos kasi ng MMDA, takaw disgrasya raw ang mga lalaki. Nung nakaraang taon halimbawa, halos 10,000 lalaking driver ang nagtamo ng serious injuries. Malayo raw sa 3,000 babaeng drivers na nasangkot sa mga aksidente. Mas marami rin daw ang lalaking driver na binabawian ng buhay sa mga aksidente sa kalsada kumpara sa mga babaeng driver. Pero hirit naman ng mga mamang bus driver. Wala po siguro mangyari babae. Dahil? Babae, mahina ang loob eh. Baka mahirapan ng babae. Hindi naman kasing lakas ng babae ang lalaki. Sagot naman ng MMDA na una na ring itinulak ang pagtatalaga ng mga lady traffic enforcers sa kalsada, makaluma na raw mga ganyang pagdududa sa lakas ni Eva. Yung unang tanong dyan, Chairman, paano pag sila yung in-employ, paano pag buntis? At saka, paano Iba naman yung health reason. So that applies also to other occupations. Yung police na female, yung teacher na female. Aminado ang MMDA na wala silang kapangyarihan para direktang pag-utusan ng mga bus operators na tumanggap ng mga lady bus drivers. Pero dahil desidido ang ahensya na ipatupad ang panukalang ito, handa raw silang magbigay ng insentibo para sa mga susunod, gaya halimbawa ng pagbibigay ng exemption sa number coding scheme.
Sumulat na si Chairman Tolentino sa LTFRB para hilingin sa mga bus company na gawing babae ang 50% ng kanilang mga bus driver. Pag-aaralan pa ito ng LTFRB at ikukonsulta sa mga bus operators. Higit sa kasarian, kakayahan pa rin daw ang batayan ng mga bus operator sa pagpili ng mga driver. Ano ba ang experience nila? Diba? Titignan din namin kung anong credentials meron sila. Ano bang, saan na ba sila nagmali? Ako, si Steve Dailisa ng inyong saksi. At sa ibang balita, umapela ang management ng Philippine Airlines sa Labor Department ukol sa desisyon nito na pagbigyan ang dagdag sweldo na hinihingi ng mga flight attendant at pagtaas ng retirement age mula 45 hanggang 60 years old. Sa motion for reconsideration ng PAL, iginit itong hindi nila kayang bayaran ang inaprobahan ng DOLE na 222 million peso compensation package para sa Flight Attendants and Stewards Association of the Philippines o FASAP. 105 million pesos lang daw ang kakayanin nila, lalo pat mula 2007 raw, umabot na sa 15 billion pesos ang lugi ng PAL. Nagbanta naman ang FASAP na hindi mag-overtime ang kanilang mga miyembro. Magsusumiti rin daw agad sila ng komento sa motion ng management para agad maresolba ng DOLE ang kanilang kaso. 100% compliance. It's by the book flying. Walang flight attendant ngayon nalilipad na lampas sa oras. So, ayaw nyo ng cooperation, mukhang hindi nyo na-appreciate yung cooperation na yun. Pag nagkaroon kayo ng mga delay, yung flight attendant yung magbababa na. Sinasabi nga namin na dahil nalugi kami doon sa mga nakaraang taon, ang kaya naming ibigay yung mas maliit lang na salary increases. No? Samantalang muling nabuhay ang usapang charter change sa Kamara at ang nagsusulong nito ngayon, isa sa mga kaalyado naman ni Pangulong Noynoy Aquino. Pero mismong palasyo na ang nagsabing di pa napapanahon ang chacha. Darito ang report. Magmumula mismo sa kapartido ni Pangulong Aquino na si Eastern Samar Representative Ben Evardone ang panukala para amyendahan na sa Ligang Batas. Kung ma-finalize namin sa Monday, ipa-file po namin yung panukalang batas calling for an election of the Constitutional Convention para sila po ang magsagawa ng chacha. Sa CONCON, boboto ang taong bayan ng mga magiging delegado sa convention na siya mag-aamyenda sa saligang batas. Iba ito sa CONAS o Constituent Assembly kung saan mga senador at kongresista mismo ang magdadraft ng konstitusyon. Paniwala ni Evardone, mas mabuti na raw na di sila mga mambabatas ang bubuno sa saligang batas para di masabi ng publikong kinagamit nila ang chacha para mapalawig ang kanilang termino. Ang bottom line ho dito, marami sa ating kababayan ang walang tiwala sa proseso . We have to restore their confidence. At para patunayan daw at sinseridad nila, may suwestyon si Evardone. Mag-file din kami ng parang manifesto na waiver na hindi kami makikinabang kung anumang provision sa Ligang Batas. Ayon kay Evardone, layunin daw ng ihahain niyang panukala para sa chacha na mapalakas ang ekonomiya at ang hudikatura, kabilang ang Office of the Ombudsman. Pero para kay Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, mas mainam daw na hayaan muna ang Aquino administration na tapusin ang pangako nitong tuldukan ang korupsyon sa bansa. Nanawagan din si Cayetano sa Kamara na atupagin nilang ang iba pang panukalang batas para sa ekonomiya, pati na raw ang Freedom of Information Bill. Ayon naman mismo sa palasyo, di pa raw talaga napapanahon ang chacha. Nobody has presented an argument that validates that chacha is urgent and that not doing so at the moment will place the country at risk. It's really not a priority at this time. Para sa saksi, James Velasquez, Sagulat. Oras ang itinagal ng prosesyon ng itim na Nazareno mula sa Quirino Grandstand papunta sa simbahan ng Quiapo kahapon. At kahit pa mahigit 700 deboto ang nasaktan, nagpapasalamat pa rin ang mga otoridad na walang namatay sa parada ngayong taon. Saksi si Lia Manyala. Muling nag-animoy dagat ang milyon-milyong deboto na namanata ngayong taon sa pista ng itim na Nazareno. Mapababae o lalaki, nakipagsiksikan, nakipag-agawan ng lubid at nakipagbalyahan, makahalik lang, makadampi o kahit nga makalapit lang sa Poong Nazareno.
Sa mahigit 7 milyong dumalo sa prosesyon, 708 ang nasaktan ayon sa Philippine Red Cross. Isa sa kanila ang 56 anyos na si Elizabeth Ferrer na nabalian ng 8 buto sa tadyang matapos matapak-tapakan ng mga deboto sa loob ng simbahan ng Quiapo. Nung pumasok kami, diretso kami, kaso gumewang siya, gumanon siya. Kaya yung mga nasa likod naming dire-diretsong tumatakbo, nadala siya, tumalsik siya. Hindi na kami nakalapit kasi nawala na siya. Sa 15 taong pagiging deboto ng Nazareno, kagabi lang daw nagtangka ang mag-asawa na lumapit sa poon. Ano daw sa anak niya sakitin, yung lumalaki lagi ang puso. 7 years na kasi may sakit. Nagsisisi po kayo lumapit na kayo kaya? Hindi naman. Kasi kahit anong gawin ng Panginoon na pagsubok sa akin, tatanggapin ko yun. Pero kahit halos triple ng bilang ng mga nasaktan ng 2010 ang sugatan sa pista ngayong taon, himala pa rin daw may tuturing na walang namatay ngayong taon. Generally, very ideal na. Kasi unang-una, no casualty. Pangalawa, no major crime. It was miraculous. No? Ang takot ko nga yung doon pa lang sa Luneta, sa bugso ng crowd, baka merong na-aksidente o may namatay, pero milagro nga at wala talagang namatay sa dami. Tumagal ng 17 oras ang prosesyon kahapon. Pag-alis pa lang sa Quirino Grandstand ng poon alas 7:30 ng umaga, hindi na magkamayaw ang mga deboto. Walang natinag kahit nang bumuhos ang ulan. Lampas hating gabi nang maipasok ang poon sa simbahan. Pero hanggang kanina, mahaba pa rin ang pila sa pahalik sa poon. Ako si Lia Manyalak, ang inyong saksi. Nagharap naman ang mga maestrado ng Sandigan Bayan at Office of the Solicitor General na kumekwestiyon sa pre-bargain agreement ng Ombudsman at ni retired Major General Carlos Garcia. Ay sa Sandigan Bayan 2nd Division, maliraw ang bintang ng Office of the Solicitor General na nung nakaraang Mayo pa aprobado na ang kasunduan. Opinion lang daw nila ang inilabas noon at hindi pa desisyon. Pero ayon sa OSG, hindi tama at iligal ang kasunduan. Dapat daw ibalik sa kulungan si Garcia at harapin ang mabibigat na kasong plunder at money laundering. Sa ilalim ng kasunduan, umamin si Garcia sa kasong indirect bribery at facilitating money laundering. Mas magaga ang kaso kapalit ng pagbalik daw ni Garcia ng 130 million pesos sa kaban ng bayan. Samantala, nabigyang katuparan ang wish ng isang binatilyong may sakit at ilang batang may kapansanan. Sa tulong ng isang grupo ng mga professional photographer, naranasan nilang sumakay ng eroplano. Narito po ang report. Okay, mamaya na. Saka titingin ka sa harap. Dito sa passenger seat ng ultralight plane na ito, literal na amot langit ang saya ng 16 anyos sa Sinico. Di niya kasi inakalang matutupad ang kanyang pangarap na makasakay ng eroplano bago tuluyang lumala ang kanyang kanser sa buto. Pero sa tulong ng grupong Photography with a Difference, heto't abot kamay na ni Nico ang mga ulap. Maraming salamat po sa kanila. Kasi po, tinutulungan kaming mga may kapansanan at may sakit. Napapasaya po nila kami kahit na hindi natatagal yung buhay na. Set your dreams, di ba? Kasi mangarap ka at maski na meron kang disability, hindi hindrance yan eh. If you have a dream, pursue your dream. At marami pa silang nagsilipan. 20 chikiting na may kapansanan ang sinakay sa 18 eroplano at helicopter. Kabilang sa kanila si Oscar na may Down syndrome at si Cara na visually impaired. This is my first time right here. I am very excited to ride this airplane. Ba't kayo excited, ate? Kasi magra-ride ng airplane. Ano nafe-feel mo ba? Mainit ba? Mainit? Ha? Tsaka hangin. 10 minuto rin nilang in-enjoy ang tanawin sa mga ulap. Ang tuwa, di maitago sa kanilang mga muka. I feel good! At lumipas man ang Pasko, dinalaw pa rin ni Santa ang mga bulilit, sakay naman ng chopper.
At kahit di niya kasama si Rudolph, regalo ang dala-dala ni Santa para sa mga bata. Sa ngiti sa kanilang mga labi, hindi nga naman matutumbasan ng anumang halaga ang karanasang ito para sa mga bata. Ang araw na halos mahagka na nila ang alapaap. Para sa saksi, Salima Rafran, nag-uulat. Sama-sama natin saksihan. Mga residente na isang barangay sa San Juan nag-practice kung ano ang gagawin sakaling sila'y i-demolish. Social networking site na Facebook magsasara na raw sa Marso. Outdoor mini concert ni Pinay singing sensation Charisse. Dinagsa ng fans kahit umuulan. Balita ang hatid ng isang liga ng katotohanan. Sama-sama nating pagiging saksi. Una sa saksi, nag-practice ang mga residente ng isang barangay sa San Juan kasama ang ilang miyembro ng militanteng grupo. Nag-ensayo po sila ng kanilang gagawin kapag pinuntirya ng demolition team ang kanilang lugar. Narito po ang report. Ito ang malagyarang tagpong naganap sa North Triangle, Quezon City noong Setyembre ng nakaraang taon. Matapos pasukan ng demolition team ang naturang lugar. Ang mga residente, armado ng mga bato. Meron ding nakunang may dalang patalim. Marami ang tila handang ibuwis ang buhay. Napigil lang ang pag-iba sa kanilang mga tahanan. Gagawin din ng mga taga-barangay Corazon de Jesus sa San Juan ang lahat. Huwag lang silang i-demolish. Napasuna kasi ang 30-day notice sa kanila ng lokal na pamahalaan para lisanin ang kanilang lugar kung saan itatayo ang isang bagong City Hall. Kaya kanina, pinaghahandaan na nila ang kanilang magiging depensa sa demolition team. Ang mga kababaihang ito, nag-warm up na. Kasama ang mga grupong Anak Pawis at Gabriela, nagsagawa sila ng simulation exercise. May mga nagkunwaring pulis, nagkapormahan at nagkatulakan. Naglagay ng mga pangharang. Gate nila, 2 nagdaang pangulo na raw ang nag-award sa kanila ng lupang kinatitirikan ng kanilang mga tahanan. Sa ngayon ay naghahanda nga tayo at tuloy ang laban ng mamamayan ng Corazon de Jesus at hindi kami sa atras sa ano pa mang laban na igigiit nila. Sa North Triangle, Quezon City naman, humigit kumulang 100 miyembro ng samahan ng mga informal settlers ang bumuo ng human chain. Hanggang ngayon daw kasi, wala raw maayos na relocation plan para sa kanila. Hiling din nila na palawigin ang moratorium sa demolisyon. Sinusulong namin yung 3 years moratorium para naman doon sa mga subject ng demolition ay matigil na. Una na silang inalok ng mga tahanan sa isang housing project sa Rodriguez, Rizal na tinanggihan ng ilan dahil malayo raw sa eskwelahan ng mga bata at sa kanilang mga trabaho. Ako si Mark Zambrano, ang inyong saksi. Ayon sa San Juan City Government, nagpaliwanag na sina Mayor Gia Gomez at Congressman J.V. Ejercito sa mga residente. Binigyan na rin sila ng relocation area sa Calauan, Laguna. Sa showbiz saksi, balik Amerika na po si Charisse matapos ang kanyang matagumpay na concert sa Santa Rosa, Laguna. Kailan naman kaya siya uli mapapanood sa hit musical TV series na Glee? Ang kanyang sagot sa report na ito. Dinagsa pa rin ng fans ang special show ni Charisse sa Laguna. Kasama ng mga upuan, punong-puno pa rin ang outdoor venue ng concert. At nang kumanta na ang international singing sensation, imbis na lumakas ang ulan, bigla ba namang gumanda ang panahon? Pero hindi lang si Charisse ang nag-perform, kundi pati ang kanyang fans sa singing contest. Isa sa mga tanong ng kanyang fans, kailan kaya ulit mapapanood si Charisse sa hit musical TV series na Glee? Sagot ng singer, secret daw muna. Hindi po ako pwede magsabi ng exact date, but I think ang sasabi ko lang po syempre, abangan na lang po natin. Kung love life naman kaya ang pag-uusapan? Siguro hindi lang talaga ako ready and nag-enjoy pa po ako sa ginagawa ko. So, siguro merong time for that. Kagabi, bumiyahing pa Amerika na si Charisse para naman sa isa pang concert kasama ang kanyang mentor na si David Foster. Para sa saksi, Rosetti Rivera, nag-uulat. Dalawa nating kapuso ang kabilang po sa mga
Pinarangalan na People of the Year 2010 ang People Asia Magazine ngayong gabi. At kabilang sa kanila ang anchor ng 24 oras na si Mike Enriquez na tinaguri ang news giant ng magazine. Unanimous choice daw sa larangan ng broadcasting si Mike dahil daw sa kanyang kredibilidad. Pinakabata naman sa mga pinarangalan si Ding Dong Dantes. Kahit daw bata pa siya maituturing, marami na siya naging achievement at mga natulungan. Binigyan din ng special award ang bar exam blast survivor na si Raisa Laurel na mismong si Pangulong Aquino ang nagparangal. Present din sa parangal si Vice President Jejo Marbinay, ilang mga cabinet official at si U.S. Ambassador to the Philippines, Harry Thomas. At sama-sama natin saksihan, social networking site na Facebook magsasara na raw sa Marso. Ano naman kaya ang masasabi ng mga Facebook user? Balitang hatid ng Kisang Liga ng Katotohanan. Sa sama-sama nating pagiging saksi. Makalat ngayon sa internet, ang bali-balita magsasara na sa Marso ang sikat na social networking site na Facebook. Ang ulat sa tinaguriang The Great Facebook Logout. Hatid ng saksing si James Velasquez. Walang araw na di naglalogin sa Facebook ang negosyanteng si Ariel Belga. Dito kasi siya sa Facebook, tumatanggap ng mga order para sa kanyang online business. Kaya naman nang mabasa ang isang balita tungkol sa napipinto umanong pagsasara ng Facebook sa darating na March 15, nag-alala si Ariel. Kasi yun ang pinaka-easing access na Facebook. Ngayon, kung medyo mawawala yung Facebook, medyo malaking kawalan sa akin yun. Kasi hindi na ako matutunto ng mga kliyente, yung mga darating pa. Aminin man natin o hindi, malaki ang papel ng Facebook sa pang-araw-araw na buhay ng marami sa atin. Mula sa panunumbalik na maakala natin naglaho ng pagkakaibigan, sa virtual chismisan tungkol sa mga nagkakaibigan, pati na nga sa mga hiwalayan. Katunayan noong 2009, ang salitang unfriend o pagtatanggal sa isang tao sa listahan ng Facebook friends mo ang napiling word of the year ng New Oxford American Dictionary. At sino ba makakalimot? Noong palubugin ng bagyong Ondoy ang maraming bahagi ng Metro Manila, sa Facebook nagpaabot ng impormasyon at humingi ng tulong ang maraming Pilipinong nakulong sa kanilang mga bahay. Hanggang sa pag-upo nga ng bago nating presidente, Facebook ang naging tulay para ipaabot ng ilang Pilipino ang kanilang mga inaasahan sa bagong administrasyon. Kung tutusin, hindi na yan dapat ipagtaka gayong ayon sa analytics company na socialbakers.com, papalo sa mahigit 20 milyong Pilipino ang nasa Facebook. 20% yan ang ating kabuuang populasyon. Mantakin yung mawalan ng Facebook ang mga yan? It becomes a habit, it becomes part of their lives, and all of a sudden, tatanggalin mo yun sa kanila. Natural lang na it's a natural reaction that they will parang panic or they will ask ano nangyari. Mabuti na lang, ang balitang nagpakaba sa halos 500 million active Facebook users sa buong mundo, malaking biro lang pala. Pinabulaanan ito ng mismong Facebook team sa kanilang official page. Katunayan, anila, we're just getting started. Ayon sa isang IT expert, malabo raw sa ngayon magsara ang Facebook dahil sa laki ng tinatayang kabuoang halaga nito na $50 billion. Pero hindi raw imposible ang mga pansamantala at bigla ang shutdown ng social network kung magkaproblema sa mga server nito. Kaya para masiguro hindi mawawala ang mga pinakaiingatan ninyong Facebook profile pics at iba pang entries, payo ng mga eksperto, gumawa lagi ng backup files. Para naman sa mga nagdenegosyo sa Facebook, mas mainam na mayroon din kayong sariling website. Don't put all your eggs in one basket. No? So hindi lahat sa Facebook kasi nga sabi nga natin it's free, anything can happen with Facebook, hardware malfunction. Ako si James Velasquez, ang inyong saksi. Tayo walang Facebook. Wala tayo. Wala tayo account. May pangalan tayo pero hindi tayo. Okay. Inaalarma maging ng ilang Pinoy Facebook user ang balitang isasara na ang Facebook sa March 15. Kaya tinanong din namin sila kung kaya ba nilang mabuhay nang walang Facebook. Eto sagot ni May Gertos, hindi po kasi ito libangan lang naming mga OFW. Pag boring, mag-EFB lang, okay na. Tapos palagi pang connected sa pamilya at kaibigan, parang nasa Pilipinas lang kami. Ganyan din ang opinyon ni Hazel Nablo Reyes. I can't. I'm a housewife and it's the only way I can connect with my friends and family even without leaving home.
Meron ding mga addict sa games na malulungkot kapag nawala ang Facebook, tulad ni Christy Marasigan Gaod. Kung panahong addict na addict pa ako sa pag-Farmville, Mafia Wars, Cafe World at everything, at biglang mawawala ang Facebook, baka masiraan ako ng bait. I think I won't be able to sleep for weeks. Ganyan din ang sagot ni Benjamin Requina, I cannot live without Facebook kasi nandito ang farm ko. Sagot naman ni Alejandro Cabrales, nako, balaging kawalan sa akin ng Facebook para ako nawala ng ugat sa utak. Ako naman. Kung mawawala yun, mawawala ng kwenta ang paglalaro ko. At eto naman ang banta ni John Patrick Oviedo Maramba sa founder ng Facebook. Kung mawawala ito, maraming makakaaway si Mark Zuckerberg. Magpayaman lang siya at iiwan ito. Pag nawala ito, baka balik Friendster or MySpace na lang ako. Nakarelate ka ba sa... Wala nga tayo, di ba? Okay. Susunod na Eyewitness at yan ang mga pangyayaring tinutukan yung nag-iisang Liga ng Katotohanan. Ako naman, Arnold Clavio. At sa pamamagitan ng Newscoop, Twitter at Facebook. Pwede kayo maging bahagi ng pag-aari namin na mga balitang walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, walang bahid politika. Serbisyong totoo po lamang. Ako po si Vicky Morales. Hanggang bukas, sama-sama tayo magiging saksi!